Okay, alright. Welcome back to my YouTube channel. I'm Mandis Vlog. Ito, matindi ito. Magandang balita. Mainit-init pa. Kasabay yun ng paglabas ng warrant of arrest dito sa Digamo case laban kay Yarly Tevez ay itong ating pamahalaan, DOJ at ang mga kinauukulan ay handa na pong ibalik sa ating bansa para ikulong itong si Yarly Tevez. Laman ng video na yan ang ating tatalakayin, at kung bago pa lang po kayo sa aking maliit pa na YouTube channel, inaanihan ko po kayo. Please subscribe, sabay-sabay po nating i-like ang video na ito kung nagustuhan nyo po. Ako po'y muling nakikiusap, kung pwede lang ho mga kaibigan, patapusin po natin panoorin ang kabuuan ng vlog na ito at nang sa ganun po, lubos nating maunawaan. Heto na, samahan niyo po ako mga kaibigan. Sabi ko nga sa inyo nung araw pa, this is a waiting game. You have to be patient. You have to wait for the results properly. The issuance of the warrant of arrest. So to bring back Tevez to the Philippines for trial. Palabas-labas lang dyan, Timor-Leste, Cambodia, Thailand, paikot-ikot lang. Yes, aga, walang ibinigay na maraming detalye ang Department of Justice o DOJ. Pero sa panayam kay Justice Secretary Crispin Boyeng Rimulya, sinabi nitong naniniwala nga sila aga na nasa bansang Timor-Leste itong si expelled Congressman Arnulfo Arnie Tevez Jr. At dagdag pa ng kalihim na pupunta din ito aga at lumalabas sa bansang Cambodia at gayon din ng Thailand. Paliwanag ng DOJ, nakakaikot ang dating mambabatas sa mga nasabing bansa dahil wala namang boundary sa mainland nito. Sa Timor-Leste, unang napabalita na nag-apply ng political asylum ang dating kongresista para mabigyan siya ng proteksyon. Subalit ayon sa DOJ, tinanggihan ito ng pamahalaan ng Timor-Leste. Kahapon aga ay naglabas na nga ng arrest warrant laban kay Tevez ang Manila Regional Trial Court Branch 51 at 3 iba pang individual. Kaugnay ito sa Pamplona Massacre na ikinasawi ng 10 individual kasama na si Governor Ruel Digamo. Ayon pa kay Rimulya, iimpormahan nila ang United Nations o UN hinggil dito at may mga kasong murder na nga sa Pilipinas itong si Tevez. Hihilingin din nila sa UN na ang member states nito ay tulungan silang maibalik sa bansa si Tevez para harapin ang kanyang mga kaso. Sa ngayon, naka-freeze na rin anya ang mga asset o ari-arian ni Tevez at pinag-aaralan pa rin ng Anti-Money Laundering Council o AMLAC ang iba pang related interest na mabigyan din ng kaukulang freeze order. Inihintay lang natin ang korte. Sabi ko nga sa inyo nung araw pa, this is a waiting game. You have to be patient. You have to wait for the results properly. At you have to give the time to the institutions that are in charge of their different responsibilities to look at the Tevez case and to cast their judgment on these matters, especially with the issuance of the warrant of arrest, if ever. And yan naman, confident kami na the courts will be positive in the grant of warrants of arrest in due time. Kaya ito lang inaabangan natin kasi after this is done, then we will have to write the United Nations to inform them of this the designated terrorists now have murder cases and they should stand for trial in our country, and that we were asking them to ask the member states of the UN to acknowledge their duty of rendition, so to bring back Tevez to the Philippines for trial. Ang tingin namin nasa Timor-Leste. Palabas-labas lang dyan, Timor-Leste, Cambodia, Thailand, paikot-ikot lang. Kasi wala naman kasi mga boundaries itong mainland, itong ASEAN mainland.
wala naman tong actual other boundaries. Tsaka may mga freeze order na rin ng assets ni Ginoong Teves at pinag-aaralan pa ng AMLA yung iba pang related interest na dapat i-freeze, na bibigyan ng freeze order. Okay, alright. Yan mga kaibigan, ako po talagang magandang balita po ito. Palakpakan po natin ang DOJ. At siyempre, palakpakan po natin ang ating mga sarili na naniniwala po dito sa ating pinaglalaban sa Digamo case. Palakpakan! Yan ang ganda pong pakinggan ang mga binitawan dito na pananalita ng ating DOJ Secretary na si Boying Remulla. Talagang nakakatabaho ng puso at sabi nga niya ay yun nga, nakuha sa tiyaga. Talagang bago tayo magpatuloy mga kaibigan ay maraming salamat UNTV. Ipahintulot po ang paggamit ng inyong video clips at suportahan din po natin yan pag tayo magpagkataon. UNTV, shout out, maraming salamat. Naku po talagang kumusta po kayo mga kaibigan? Talagang matindi ito. Kahit saan ay usap-usapan at marami po ang nagbubunyi dito sa paglabas ng warrant of arrest laban ho sa terorista na si Arnie Teves, tungkol po naman dito related sa kaso sa pagpaslang kay Governor Digamo at marami pang iba. Talaga palakpakan nga ulit. Nakakatuwa lang po sapagkat ito po ang ating pinaglalaban ay utay-utay po, hindi pa man nandun tayo sa ika nga po'y sukdulan na tinatawag na beyond reasonable doubt diyan sa korte. Wala pa po tayo doon. Subalit nandito na po tayo at pangitan-pangitan na po ang liwanag. Pangitan-pangitan na talagang pag ika nga po'y pag may tiyaga. Ayon din kay Boying Remulla, ang ating DOJ Secretary, ay talagang may nilaga ang ibig kong sabihin. Talagang nasaan na kaya sila mga kaibigan, mga mahal kong netizen? Tayo po, alam ko po kayo ay tuwan-tuwa din. Dahil ramdam na ramdam ko ho. Diyan po sa comment section ay mayroon pa nagpapahiwatig na halos sila po ay maiyak nang malaman nila na naglabas na ng warrant of arrest. Shoutout sa iyo, I'm very sorry. Nakalimutan ko na yung pangalan niya. I'm very sorry. Nag-comment po diyan na sila po ay sa panood dito sa aking maliit na YouTube channel nang malaman po kanina na lumabas na ang warrant of arrest, sila po ay halos mapaiyak sa tuwa mga kaibigan. Sapagkat ito hindi lang po laban ng Digamo. Hindi lang po ito laban ng mga Digamo, laban po natin ang lahat ito na ika nga po mamamayan na naniniwala ho dito po sa ating pinaglalaban, sapagkat ang punto de vista po natin dito kaya't nasabi po na hindi laban ng mga Digamo para ito ho ay hindi na muli makapagbiktima at hindi na muli ika nga po mamayagpag dito sa ika nga po kanilang ginagawa before noong hindi pa sila nabibisto. Sino po ito? Itong nalabasan ng warrant of arrest na si Arnie Teves na tinatawag po na leader ng terorista. Maliwanag po, talagang matindi. Tayo po ay natutuwa at heto na nga, handa na po. Handa na po itong ating DOJ Secretary na ibalik sa ating bansa itong si Arnie Teves, sapagkat mayroon na pong warrant of arrest. Napakaliwanag po sa ruling ng video na yan na hinihintay lang ang warrant of arrest at nang sa ganon ay makagalaw itong ating ika nga po kinaukulan kung paano pusasan itong si Arnie Teves. Hindi po tayo nag-iibento mga kaibigan. Nagbabatay po tayo sa ruling ng video na binitawan na pananalita nitong ating DOJ Secretary
Boying Remolla. Bagamat ito po ay bagong video na pinalabas ko po sa inyo at pinanood, noong pa man, wala pa ho itong warrant of arrest, ay binitawan na po nitong ating DOJ Secretary na ito ho ay alam na ang whereabout ni Arnie Tevez kung nasaan man siyang lupalok ngayon sapagkat sa tulong po ng Interpol. Alalahanin po natin, mabilis po ngayon matrace kung nasaan kang lugar ngayon, lalong-lalo na kapag ikaw ho ay gumagamit ng pasaporte dahil ngayon po ay electronic na. Binigyan lang po natin ng kaunting pagkakataon para kay padaanan yon. Sa punto pong ito, malakas po ang loob ng ating DOJ Secretary. Makikita po natin sa mga binitawan dahil alam po nila kung nasaan ito si Arnie Tevez. Ay sabi nga niya ay paikot-ikot lang eh. Tama, ay noon ito talagang paikot-ikot po. Matagal na itong ika nga po alam natin at natalakay na po natin ito dito sa ating YouTube channel na ito ay gamit ng kanyang yate, gamit ang iba pang mga ika nga po ibang pinagsasakyan ng kanyang mga kaibigan. Nung hindi pa siya nadideclare bilang isang terorista, ay paikot-ikot lang po sa Cambodia, Thailand, at Timor-Leste. At marami, kung hindi ko man nabanggit yung ibang bansa, ay yan po ang kanyang iniukutan, pinupuntahan, mga kaibigan. But ngayon ho, ay paikot-ikot pa din, subalit wala na po itong maiikutan, mga kaibigan. Makaikot man ito po, ay mga ilang panandalian na lang simula po nitong ilabas ang warrant of arrest. Napakaliwanag po diyan sa binitawan ng pananalita ng ating DOJ Secretary. Hihingi po sila ng tulong at ito po ay karapatan. Ito po ang ika nga po ay kung bakit mayroon tayo at kasali sa United Nations. Bansa at subansa na po ang mag-uugnayan at sa lahat po ng membro na mga bansa ng United Nations at tayo po ay kasali doon, ang bansang Pilipinas ay hihingi na po ang ating DOJ Secretary ng tulong upang sa ganun po may balik sa ating bansa ang ating ika nga po'y tinatawag na leader na terorista. I'm very sorry not ating, ito pong tinatawag na leader ng terorista na si Arnie Tevez na nilabasan po ng warrant of arrest. Napakadami pong remedy para ito ho ay mapabalik dito sa ating bansa. That's why ngayon po mga kaibigan, sana po maunawaan po natin ito. Kung ito man ay tumagan ng ilang araw, ilang linggo, ilang buwan, na ika nga po hindi pa nahuhuli, sana po maunawaan natin dahil ito po ay dadaan pa din sa legal na proseso. But maliwanag po diyan na naggumagawa ng paraan ang ating DOJ para maibalik po dito sa ating ika nga po'y bansa. Alam niyo pag binalik ito sa ating bansa, nakapusas at ilalagay na po't ibabagsak doon po sa kulungan kung saan siya dapat ikulong upang ika nga'y pagbayaran ang kanyang mga kasalanan na tinatong po sa kanya sa pamamagitan po ng matitibay na ebidensya. Mga kaibigan, hindi po tayo nag-iimbento. Katulad nga po ng nasabi ko po sa inyo, mga kaibigan, tayo po ay nagtatalakay, hindi man mangyari po ngayon sa oras na ito. Hindi man mangyari kinabukasan. Ang tinatalakay po natin at ang mga sinasabi po natin dito sa ating pagtatalakay. Subalit tandaan po natin, itaga po natin sa bato. Isang araw, magigising po tayo nang mangyayari na po at nangyari na ang ating sinasabi at tinatalakay dito sa ating maliit pa na YouTube channel. That's why sinasabi ko po yung katulad po niyan, warrant of arrest. Mga kaibigan, matagal ko na po sinasabi sa inyo yan. Halos inabot po ng isang buwan na lagi ko po sinasabi sa inyo. Hindi ako magsasabi sa inyo na eksaktong araw
eksaktong oras, eksaktong buwan kung kailan po lalabas. Ang lagi ko pong sinasabi sa inyo mga kaibigan, sa paglabas ng warrant of arrest ay ilang tulog na lang ang lagi kong ginagamit na ika nga po'y pananalita. That's why ngayon po, nandyan po ang matibay na ebidensya na lumabas na po ang warrant of arrest. Kaya dito po ako po'y nakikiusap sa paghuli dito kay Arnie Tevez. Hindi po ako magbibigay na eksaktong araw, eksaktong oras, eksaktong buwan kung kailan. Ang bibitawan ko muli na pangako sa inyo. Ilang tulog na lang po ito. At makikita po natin at magigising tayo. Magigising tayo, inuulit ko, na ito po ay mapapanood natin sa social media na nakapusas na at binabalik dito sa ating bansa upang ikulong kung saan dapat siya ikulong, mga kaibigan. Nako po, dahil this year, mga kaibigan, parang kanta lang, ano? Ha? Ay, parang kanta lang. Ayan, na naginip ng gising, ha? Nakatulala sa hangin. Yan yung kanta ko, kaya Tornito Pasio. Ba't ngayon, ho, dito kay Arnie Tevez, ay the end is near. Ano ba yon? Ha? I saw I face, the end is near. Ganun ba? I'm very sorry. Basta, the end is near. Mga kaibigan, ha? Nandyan na po. Utay-utay na po nating nakakamit ang hustisya dito po sa pagpaslang kay Governor Digamo. Inuulit ko po, hindi lang po ito laban ni Governor Digamo. Ito po ay laban lahat natin na ika nga po ay kapwa ko mamamayan ng Sagadog po. Hindi na ito makapambiktima. Baka malay nyo ho, pag hindi ito ika nga'y naputulan sungay at hindi na porsahan itong leader ng terorista na ito. Baka balang araw kaibigan mo, kamag-anak mo, mahal mo sa buhay, ay maging biktima ho nito, mga kaibigan, nitong leader ng terrorist na ito na si Mr. Clint. But tatapuat sa ngayon po, huwag po tayo mag-alala, maging kampante na po tayo. Tayo po ay magbunyi at magsaya, magpalakpak po tayo, sapagkat sa pamamagitan po ng warrant of arrest na yan, ay naputulan na po ito ng sungay, mga kaibigan. Sana po nakuha nyo ang gusto kong punto dito. Napakalapit na po tayo dito sa ating pinaglalaban ng Sagadumpo. Ang tunay na inaasam natin na hustisya ay makakamit po natin. Bangamat po ito'y pag nahuli, ay napakalaking laban po pa rin natin dito na ika nga po ay gugugol po tayo ng taon dito upang madinig natin sa korte ang salitang beyond reasonable doubt sa kaso na guilty ito. Gugugol po tayo dito ng ilang taon. But ang importanteng mahalaga po ay nandito po't maliwanag, wala na po itong kawala dahil dito po sa warrant of arrest na nilabas. Ang warrant of arrest po na ito ay siya magbibigay daan para ikulong. Ang warrant of arrest na po ito ay siya magbibigay daan para ika nga po ay mahuli kung saan man siya naroroon ngayon. Ang warrant of arrest po na ito ay siyang magbibigay daan para madinig natin sa korte pagkatapos po ng ilang taon ang beyond reasonable doubt guilty sa kaso itong si Arnie Tevez, mga kaibigan. Darating po tayo dyan. Ba't inuulit ko po, ilang taon po ito kaso na ito bago marating natin yon sa puntong yon, mga kaibigan. Okay, right. Sana po nakuha nyo ang gusto kong ipunto dito. Maliwanag po. Desidido na po gumagawa na ng ugnayan ang ating DOJ, ang ating pamahalaan, ang lahat ng kinaukulan na makipag-ugnayan po sa bansa to bansa, ang United Nations, at mayroon po pong ibang paraan para mahuli po itong si Arnie Tevez. Napakadami pong remedy, mga kaibigan. At yan ho, ang warrant of arrest po ay lumabas kahapon. At ito po, bantayan natin at maraming kabang-abang. At siyempre, dito kabang-abang ang pag-aresto dito. At gusto pong alam ko ho, gustong makita ng taong bayan. Sabik na sabik po silang makita na ang dalawang kamay ho nitong si Arnie Tevez
ay ika nga po nandyan nakapusas, gusto pong makita ng taong bayan. Ha? Maraming salamat po sa nagbibigay ng public opinion. Napakadami ho na nagbibigay ng public opinion na sinasabi nila sana makita niya na nakapusas itong Sharny Tibes na napapanood sa social media na dinadala ho diyan sa kulungan. Huwag po kayong mag-alala. Katulad nga po ng sinasabi ko, inuulit ko, itong pagtatalakay po natin ngayon, hindi man mangyari ngayon, hindi man mangyari bukas, hindi man mangyari sa susunod na araw, tandaan po natin, itagas sa bato. Inuulit ko po, mangyayari po ito talaga't mangyayari. Dahil yan po ang sinasaad sa ruling ng ating batas. Ba't kailangan po natin na ika nga po kaunting paghihintay? Dahil dumadaan po ito sa legal na proseso. Okay, alright. Alam ko po nakuha nyo. Ang gusto kong ipunto dito, muli po palakpakan po natin ang DOJ. Talagang matindi. Bilang pagpupugay mga kaibigan, nahihidit muna tayo sa ating masugid na taga-subaybay na nagbibigay ng public opinion at siyempre ho, importante sa akin yan kayo ho na nagbibigay ng public opinion dyan. That's why ito nagkaroon po tayo ng porsyon dito sa bandang huli para mabasa ang inyong mga public opinion. Ito, mula po ito kay Cesar Rausti. Cesar Rausti, maraming salamat. Ito po lagi din nagbibigay ng public opinion, lagi nakasuporta. Shoutout sa iyo at maraming salamat. Mabuhay ka po hanggang gusto mo. Good job ka Andy sa vlog mo. Palakpakan na tayo. Talagang lahat. Good job at SOG at Judge Makati Court at Manila Court. Job sa mga sir at congrats Ma'am Janice Digamo at Sir Mayor Fritz Diaz. Tama, malamig ang matatabang Rias dahil tagulang ka Andes. Ayan, ibig sabihin, ayan, malapit nang pumunta sa Rias na bakal, mga kaibigan. Dito pa, kay Eugenio Perm, shout out. At saan kaya papanig si HR sa kaso ng Digamo case? Kaandi, kawawa mga nadamay. Sana mabigyan ng ayuda ang mga nag-aaral. Ayan, kasi marami pong mga nag-aaral dito. Ano po, nanaika nga po yung mga tatay ay nabiktima po ng pagpaslak na damay po. Okay, alright. Mula po kay, nasaan pa tayo? Dali ha. At papunta na tayo dito. Mula kay Gerald Rojas, maraming salamat. Good job po sa mahal na gobyerno. Mapanagod na ang may sala, Sir Andy. Alam mo Andes vlog, nakakaiyak ang mga vlog mo ngayon. Kasi subaybay ko po kung paano mo pinaglabon ang Digamo case hanggang simula at sa huli. From Shandara Vlog. Shoutout sa iyo, Shandara Vlog. Maraming salamat po. Ito po ay laging nakasuporta din dito sa ating maliit na YouTube channel. Eto pa mga kaibigan, ay naunahan na kita. Nasa na ba? Viral si Calvon dismiss PNP. Why not have that for your content? I'm sure it will be very entertaining. I think you are the perfect vlogger to comment on this lying crock ex-cap. Buhat kay Nol Comarador. Shout po at maraming salamat sa info. Okay, alright. Pagpalain po tayo lahat. Sabay-sabay po natin i-like ang video na ito. Salamat po. Bye-bye.